Parang may nakita ko mga new faces dito. Welcome po, welcome sa Day by Day San Pedro. Ang mensahe po ay may pamagatan na transformation. Ito po yung ating pagsasalusaluhan sa oras na ito. Transformation, whose work is it? God's work or our own work? Kung makikita niyo po doon sa illustration, meron siyang parang caterpillar. No? The word transformation derived from the Greek word na sinasabing metamorphosis. Tayo po yung manalangin. Amang Banal, maraming salamat. Purihin ka sa oras na ito. Patuloy niyo kaming pinupuspos ng pagpapala ng kapayapaan. Higit sa lahat, Lord, sa aming mga kasalanan, kayo po ang siyang magbigay ng kapatawaran. Kulangan namin, Lord, patuloy niyo po kaming punuin at sa aming mga kahinaan, patuloy niyo rin po kaming bigyan ng kalakasan. At sa umagang ito, we will prepare our hearts empty so that we will be able to know you better and better, a Christ-like. Salamat po dahil kayo ang Diyos na that we can celebrate in our midst. The Holy Spirit will lead us, guide us, kung ano po yung mga pwede namin makuha sa oras na ito, galing po sa inyong mga katuruan. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Welcome tayo dito sa transform. Bakit transform? Why transformation or transform? Bakit nga ba wini-welcome tayo dito? Sa Ephesians chapter 2 verse 8. Pag tinignan natin si Paul, Ephesians 2:8, ang sabi ni Paul, very reminding sa atin, very familiar tayo dito, di ba? Sa Tagalog, pag sinabi natin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayong lahat ay naligtas, hindi dahil sa ating mga gawa. God saved you by His grace when you believe. Sabi roon, nasalba tayo, naligtas tayo dahil sa ating mga pananampalataya kay Kristo Jesus. And that by your works, sabi rito ni Paul, hindi dahil sa inyong mga credit na ginawa ninyo sa sarili nyo. Kanina lang doon sa sementeryo, nagpunta ako kay Miss. May na-encounter ako doon na may mga bago kaming kapitbahay na naman doon. Kalilibing lang siguro nung last week. So yun sabi niya, Pastor, sa totoo lang, yung asawa rin niya namatay, very related talaga. Ang sabi niya, wala naman akong ginawang masama sa buhay ko. Wala naman akong inaargabyadong tao. Pero bakit ganun? Parang napaka-unfair ng Lord, ng Diyos sa buhay ko. Parang makaka-relate ka talaga. Tayo nga naman, di ba, minsan inaiisip natin yan. Wala tayong naargabyadong kapwa natin. Napakalinis mong mamuhay, nagbibigay ka, tumutulong ka sa mga nangangailangan, and so many things that you can do by works. But here, sinasabi ni Paul dito, it is a gift from God through His Son, Jesus Christ. Isang malinaw na aspeto na makikita natin, sasabihin mo, oo nga ako ay naligtas. Dahil sa biyaya at kahabagan ng Panginoong Hesukristo. Meron pang isang verse na sinabi si Paul, 2 Corinthians 5:17. Very familiar tayo sa verse na ito, yung mga binabanggit dito. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. The new life has begun. Tingnan niyo yung hina-highlight ko rito, has become a new person. Mamaya magkakaroon tayo ng water baptism. What is the symbolic of water baptism? It was said by Paul, ang sinasabi niya, ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus, ibig sabihin, ang sino man nakipagrelasyon kay Jesus Christ, he is a new creation. He is a new person. Bagong tao, bagong nilalang. Pinagkadiin-diinan ni Paul. Kasi sa Korinto, maraming mga mananampalataya doon na hindi naman sila nakikitaan ng pagbabago. Kaya ito sinabi niya sa mga mananampalataya, hindi niya sinabi ito sa mga pangkaraniwang tao lang. It was said to the believers of the Corinth. Sinasabi ni Paul, sabi niya, you become a new person. Ano sabi? The old life, yung dating buhay na nandito ka, namumuhay ka, nung nakilala mo si Kristo Jesus at nakipag-isa ka, remember brothers and sisters, mga mag-asawa, di ba? Pag nag-asawa tayo, may commitment tayo. And even sa relationship natin kay Jesus Christ, dapat committed tayo. Committed meaning, nakipag-isa ka. Kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin mo. The old life, nandito ka sa old life, nung nakipag-isa ka, ang sabi ni Kristo, yung dati mong buhay, wala na yun, lilinisin ka yan. Ito ngayon yung gamitin mo, yung buhay na galing sa akin. Di ba napakasimple lang naman? The old life is gone.
The new life has begun. Mag-uumpisa ka sa panibagong buhay na galing kay Kristo. Sino ba namang tao magsasabi rito sa atin? Ay, pastor, ako, kaya kong baguhin sarili ko. Ang dami na natin mga ginawa sa buhay natin. New Year's resolution, ilang taon ka na ngayon, 50 maigit ka na. No? Yung New Year's resolution, luma na yung gas-gas na talaga yon. Wala rin naman nangyayari. Pero nung nakilala mo si Kristo Jesus, just like the water baptism, may gagawin natin. Parang pagka nilubog ka sa tubig, it is a symbolic na yung old life mo nilubog, yung dating kasalanan mo nalubog sa tubig, and water symbolizes cleansing. Tama? Kaya nga tayo naliligo para luminis tayo. And that is the symbolic of water. And even here, sinasabi ni Paul na kapag kayo nakapagkaisa kay Kristo Jesus, yung kasalanan nyo, huhugasan niya. No? Huhugasan ni Kristo Jesus. Now, nung ihapon ka ngayon sa tubig, yung kasalanan mo, yung karamihan mo, naiwan na doon sa ilalim ng tubig. Then, you become a new person. Agree tayo doon? You become a new person. Yung new person na iyon, that comes from the Lord Jesus Christ. Kaya nga tama kapag ang isang believer, tamang-tama, ang isang believer, kapag sinasabi natin totoong believer tayo, yung dating suot-suot nating damit, di ba? Sino ba naman dito nagsuot ng damit? Marami. Tapos isusuot mo uli, anong resulta, di ba? Ang baho. Mabaho, kasi marumi na yun, sinuot mo uli. Pag marumi yung damit mo, hubarin mo, magsusuot ka ng bago para mabangong. And just like kay Jesus Christ, ganoon din. The oldest gone, ang sabi rito, yung goal ng gospel kasi is not only for the improvement of a believer. It is a transformation. Just like the metamorphosis. Metamorphosis derived from the Greek word. Kinuha ni Paul. Metamorphosis, Greek word yan So transformation, nakita niyo yung mga caterpillar, di ba? Yung caterpillar, nagbabago ng anyo yun hanggang sa magkaroon siya ng pakpak. Yung cocoon, nagkakaroon siya ng pakpak. Merong transformation. The nature ng uod, ng caterpillar, nag-iiba-iba siya ng process. Sa process na yung dumadaan siya, katulad niya makita niyo, hanggang sa magkaroon siya ng pakpak. And so tayo mga mananampalataya, ganun din ang sinasabi ni Paul. Yung dati mong buhay, wala na yan. Ang process niyan, yes, of course, hindi naman madali. Pagka tayo na sa proseso ng transformation, not just only the improvement, mahirap. Struggle tayo dyan. Ang dami talaga mga tinatabat sa atin. Just like the cocoon, pag nakita natin, pero nakikita nyo, sa process na yun, may pagbabago. Ano binabago sa atin ni Kristo Jesus? Siyempre, unang-una yung nature ng ating karakter. The nature, the attitude of a person. Sabi ko nga, dalawang klase lang naman ang natin, sa Panginoon sa atin yung tinatawag na, yung outer. Outer, ibig sabihin, coming from outside, going to our heart. A person who is a listen, marunong makinig, marunong malumanay siya, it is coming from outside, going to heart. Di ba kung minsan, mag-asawa, meron kay argumento, daldal yung asawa mo, tapos puputulin mo, teka mo na, alam ko naman sabi mo, ba't hindi mo nahayaan dumaldal at saka ka sumabat? Parang ganyan, you know how to listen. And even yung inside, yung sinasabi inside, from the heart, going outside, ayan, nagiging malumanay ka. Kapag ka nagsalita ka, hindi ka basta-basta nagbibitaw ng salita, lalo kapag ka galit ka. Merong outer at meron ding inner. And that metamorphosis meaning morphe or morpho, it was transformation. Metamorphosis. Ang goal ng gospel is not just to improve ourselves, but to transform ourselves. Mabago tayo. Transformation for what? To what? Pastor, transformation for what? Saan? Transformation to Christ-likeness. Si Kristo ang nagbago sa atin sino pa nga ba ang gagayahin natin? Di ba si Christ? Ang dami nagpaprofess talaga, nagdadeclare sa sarili na, Jesus is my Lord and my Savior. Dalawa ang katangian ni Jesus Christ po, pag tinanggap natin. Or else, pwede natin baliktarin. Jesus Christ is my Savior and Lord. Dalawa yon. Kailangan magkasama lagi yan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang nangyayari kasi minsan, ang mananampalataya, Savior lang ang tingin nila kay Jesus. Kulang yun. Paano ka magiging katulad ni Kristo Jesus kung ang pagiging hari niya o lordship niya, hindi mo pababayaan na lumuklok dito sa trono ng puso mo? Pastor, nakaluklok naman sa puso ko yung asawa ko Alam niyo si Mrs. na operahan ng araw, may joke siya sa akin. Ang joke niya,
Nung nabiyak yung kanyang, open heart surgery kasi siya. Ang sabi ng doktor sa akin, Mr. Diaz, your wife will not, maybe she will not recognize you after the operation. Sabi ng doktor sa akin, di nangamba ako, what are the effects, doc? Why like this? Sabi ko sa kanya. Ang sabi niya kasi sa dami ng mga injection na mga gamot, may epekto talaga, makakalimutan ka. Alam niyo, first day, pinapasok ako ng nurse doon sa ICU. Then when I opened the door, gising si Mrs. Ang unang tanong sa kanya, Mami, sino ako? Ikaw, Papa. Papa at Mami, tawagan namin. Ikaw yan. Hindi mo ka nakalimutan? Hindi. Kahit biyak ilang beses yung puso ko, ikaw nandito sa puso ko. Right? Tama? Magkasama kasi kayo eh. Even talaga, hanggang sa loob ng puso, akala ko makakalimutan niya talaga ako. Pero she recognized me. At yun yung maganda sa atin. Natatransform ang puso natin into Christ-likeness. At dapat naman talaga kung meron tayong imitate, gagayahin, si Jesus Christ yun. Because He is our Lord. Siya yung Lord natin. So the Lordship must be taken in the throne of your heart, in my heart. Ang hirap naman kasi, Pastor, hindi naman tayo perfect. Yes, hindi tayo perfect. Kaya nga transformation na tinatawag ni Paul Hindi niya sinabing improvement. Jesus Christ is not in the business for improvement. Katulad ng isang business, pwede yan ma-improve. Ikaw ay isang staff, isang empleyado ka ng kumpanya, may improvement ka. Pero pagkadating kay Kristo Jesus, He wants you to be transformed. Romans chapter 12, verse 2. Very familiar tayo sa verse na ito. May mga highlight lang ko. Another thing makikita natin highlighted, transformed. And Paul was very, masyado siyang eager talaga sa mga taga-Roma. Remember, Roma, hindi po narating ni Paul ito. Only letter. Ang sinusulat niya po letter. Hindi siya nakarating dyan, minsan man sa Roma na yan. Kaya ang titindi ng kanyang letter, ang sabi niya rito, do not be conformed to the pattern of this world. Bakit? Kasi meron talagang pattern ang galawan natin dito sa mundo. Tayo dito. Pagkatapos natin dito, paglabas natin, di ba? Pattern of the world, makikita na natin eh. Pwede tayo makasalamuha dyan. But ang sabi niya, instead, transformed by the renewing of your mind. Yes. Bakit? Kasi nasa minds natin ang laro eh. Nandito ang playground ni Satan. Pagka dito, hinayaan lang natin to, hindi transform, hindi binago, hindi mo binago, yun ang mangyari sa'yo. Parehas ka rin sa libutan. Kung ano yung mga kalakaran dyan, ganon ka rin. But here, ang nire-recommend ni Paul, transform, magbago kayo ng isip so that you may discern what is the will of God. Ano ba yung will of God? What is good and acceptable and perfect to the eyes of the Lord. Palakpakan nga natin si Jesus. Ang galing ni Jesus, ha? Meron akong papakita sa inyo. Tingnan niyo ito. Isang statue ito, nakita ko sa sa Google eh. Ano siya, man-made. Parang sculpture, tinatabas niya yung sarili niya, tinitingnan niya. Ayan siya. But whose work is it to change our lives? Is it God or ours? Man. Yan siya nag-sculpture sa sarili niya. Totoo ba talaga na ang pagtatrabaho ng pagbabago sa buhay natin, ang Diyos ba o tayo? And we will see and find out sino ba talaga. The next verse we will see, whose effort it is to transform and be transformed. Alam niyo si Paul, nagkaroon si Paul ng isang struggle sa buhay niya. Matindi struggle ni Paul, ha? Ang sinasabi roon ni Paul, sa Roma, hindi ko magawa yung gusto kong gawing mabuti. Right? Pero yung hindi ko gusto na masama, yun ang nagagawa ko. And Paul was very struggling siya doon sa kanyang flesh, dito sa flesh. Kaya wala rin magsasabi sa atin na kay Kristo ka na, hindi ka na nagkakasala, no? Purely ka talaga, holy ka talaga. Yun yung batay ng iba eh. Nako, Kristiyano ka na ngayon, dapat hindi ka na nakikisalamuha sa mga yan. And Paul was very struggle talaga siya dyan. Ang nagagawa niya, yung gusto ng luho ng katawan niya. And by the Spirit, yung Espiritu niya, ayaw niyang gawin yun, pero yun nagagawa niya. Parang kanta ni Andrew A. ba yun? Si Andrew A. Hindi ko magawa. Yung gusto ko, pero yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. And whose effort it is to transform and be transformed. Ang sabi niya. Now, tingnan natin, to be Christ-like, it is our work or God's work ba talaga? Talaga bang gawa natin? Hindi. Does holiness come by striving after it or by resting in God? Yan ba talaga yung tinatawag na holiness?
Holiness is not about adherence to a set of rules. Alam naman natin, maraming commandments, even the Old Testament. Ang sabi nila nung unang panahon, yung 10 utos, din mo yan at magiging holy ka sa paningin ng Diyos. Meron ba kasunod? Wala, di ba? So pag tinignan natin, it's not all about yung pagtupad mo sa kautusan ng Diyos, but to a set of rules. Ang sabi nito, it is conformity to the character of God. You know, kaya nga ganito ang sinasabi, kaya ito yung sinishare ko sa inyo eh. Tayo mga mananampalataya, dapat na unang-una nating malaman kung ano ang karakter ni Jesus sa buhay natin. You know, if there is no Jesus, mahihirapan talaga tayo. May describe natin man lang ang katangian ng Diyos. Kasi yun ang nagpapabago sa atin. Yun nagpapakita na tayo ay holy sa paningin ng Diyos. The eyes of men, wala, hindi talaga tayo makikita perfect eh. Yung holiness, nakabatay ito doon sa karakter ng Diyos. Yung tinanggap natin. Di ba? Christ, mapagmahal, mapagpatawad, mapagtanggap si Kristo Jesus. Diyan tayo nakabatay, nakabase tayo diyan. The Jesus Christ, yung katangian ng Diyos Ama na ibinuntun kay Jesus Christ, yun yung kanyang karakter. But ang dahil pa natin hinahanap, di ba? Look at Jesus only. Look at the cross of Calvary. Titigan natin kung ano yung nangyari dito sa cross ng Calvary and you will find out yung pala talaga ang karakter ng Diyos. Mabait, mabuti, mapagmahal. Kaya nga sa karakter natin, every time that we express ourselves sa other people, sa person, dapat loving. Because God is love. Jesus is love. Yung effort na yan, si Jesus ang gumawa. Ano yan, Pastor? Ang dami, nakakapagtaka, 10 years ka na sa church, 20 years ka na sa church, diyan ka na tumanda. Pero parang walang pagbabago. Parang walang transformation nangyayari. No? Iniinsist mo pa rin yung dating pinanggalingan mo ng church, dito sa bago mong pinasukan, kaya pala ang dami hindi nakakapagtaka po. Ang daming mga mananampalataya, lipat ng church. Bakit kaya lipat ng lipat? Pastor, kasi naghahanap ako ng church na perfect. Makakita ba tayo ng churches na perfect? Di ba wala? Kasi kada puntahan mong church, nagiging imperfect dahil sa iyo. Lipat ka ng church, hanap ka ng perfect, ikaw pala yung imperfect. Kaya dapat madapuan mo na church, nagiging imperfect yung church na yun. Ang daming ganyan ha, tumanda na talaga. Kaya useless, parang sasabihin, dalawang klase lang naman eh. Mananampalataya ka, pwede kang makita, lahat ng pamilya natin, kilala tayo. Uy, si daddy, ang laki ng pinagbago, mami ha. Di ba, ang sarap ng ganon? May transformation kasi nakikita eh. Unlike on the other side, simba naman na simba yun si daddy. Parang wala namang pagbabago. Mas lumala nga eh. Merong isang pastor, ang galing mag-preach. No? Galing niya mag-preach. Ang dami niya na-encourage, ang dami niya empower pagdating sa pananampalataya. Ang galing, bait niya sa church talaga nando doon. Yung pala sa tahanan niya, salbahe. No? Minsan nagpipreach siyang ganito sa gitna, sa pulpito. Biglang dumating asawa, ang daming dalang maleta. Binalibag mo sa harapan habang nagpipreach. Ayan na! Ayun yung mga bagahe mo, diyan ka na tumira sa church mo. Pagka nasa church ka, ang bait-bait mo. Pag nasa bahay ka, limaw ka. Totoo yan ha. Alam niyo, ang unang-una nakaka-witness sa atin, family natin. Because why? Isang napakahirap maka-encourage sa family kasi kilalang kilala yan eh. Lahat ng baho mo, lahat ng pangit ng buhay mo, lahat ng experience mo, alam nila, kilala nila. And even your spouses, babae, lalaki man tayo. Kasi kilala natin, asawa natin eh, di ba? You know, my wife, years, siguro 4 years or 5 years before she believed na binago ako ng Lord. At yung 5 years na yun, I struggle a lot, na talagang sinikap ko talaga na ipakita sa Panginoon, Lord, una sa lahat sa iyo ko ipapakita na binago mo ako. Hindi ko sinasabing, nagbago ako, Lord, kasi hindi natin kaya yun. But proving that Jesus, yung tinanggap mo, kaya kanyang baguhin because Jesus, there is no impossible, walang imposible sa kanya. Sa atin, posible na tayo mabago, nalugbok ka na dyan. Ang nakakalungkot minsan, ang church mismo, sila pang magdidiin sa iyo, dadagan ng nako, sabihin, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Pero pag nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, there's a lot of things that we can experience na hindi mo pa na-experience sa buong talang buhay mo. And you know, I always saying, ang best ever na natanggap ko sa buhay ko, pinakamasayang araw, nung the day that I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior and my Lord. Palakpakan natin si Jesus.
Tingnan niya sa Romans 8:29. Ang sabi dito, for God knew His people in advance. Before the foundation of the world, hindi pa tayo sinisilang. Ang sabi niya, naka-highlight, and He chose them to become like His Son. Lahat po tayo may calling. Sa totoo lang, lahat ng tao may calling. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay wala akong calling, pastor, dito na lang ako. Every Sunday. Yung upuan na yan, may pangalan mo na nga yan, kuminsan eh. Hindi ka na umaalis din sa upuan eh. Right? Every Sunday, yan na lang hahanapin mo upuan. Diyan ka lang. Parang nabili mo yung upuan. Paminsan-minsan magpalit-palitan naman kayo ng upuan para naman yung nakikita ko ibang mukha naman dito sa kaliwa at saka sa kanan. Kasi yung upuan, nabili mo na yan eh. Tama? Pero dito nakikita natin, pinili na tayo ng Lord before we become human. Ang sabi niya pa, so that His Son, Jesus, would be the firstborn among many brothers and sisters. Ang sabi pa ni Paul sa 2 Corinthians 3:18, ito pa ang isang sinasabi niya, lahat daw tayo, and all of us, with unveiled faces, Corinth na naman, kasi ang dami doon, nakatalukbong sila, no? Para yung mga kababaihan ng araw kasi diyan sa Corinth, pagka-araw ng simba nila, mga nakabelo pa yan. Pero sa gabi, nakalugay na yung kanilang mga buhok. Kasi prostitute pala sila. Kaya sinasabi ni Paul dito sa mga taga-Corinth, tanggalin nyo yung talukbong. Magtanggal kayo ng talukbong. Sabi niya, seeing the glory of the Lord as though reflected in a mirror, are being transformed, another word, transformed into the same image from one degree of glory to glory or another. Ito yung sinasabi, from glory to glory, tayo. Nakikita tayo ng Lord, nababago tayo, natatransform tayo. Di ba, ang sarap naman, pag humarap ka sa salamin, di ba? Siguro, medyo gaganon ka sa salamin. Oh, Lord, medyo yung buntot ko, umikli na. Saka, pagharap mo naman dito, uy, yung sumungay ko, medyo natabasan na ng konti, medyo bumabait-bait na ako ngayon. Di ba? Yan yung sinasabi ni Paul eh. For this comes from the Lord, the Spirit. Whose work it is, yung transformation. Ang linaw ng sinabi ni Paul, it is by the Spirit of the Lord. That's why natatransform tayo. What are they? Ang sabi natin, di ba? Siyempre may bunga yung Espiritu. Ngayong araw naman kasi tayo, walk by the Spirit tayo, di ba? Ano bang session natin ngayon, pare? Walk by the Spirit, sabi ng Biblia. Di ba bawal umilom? Ganyan tayo ng araw eh. Pero sinasabi, walk by the Spirit, may bunga tayo. And God expected something, that fruit coming from our heart. What are they? Love, peace, joy, patience, napakarami. Nine fruit of the Holy Spirit. Pastor, hindi ka naman magawa kahit isa. Strive mo lang, kahit isa lang naman. Ano po yun? Love. Alam niyo, sa 9 na yun talaga, pag tinignan niyo, love lang. Marunong kang magmahal, marunong kang umibig sa hindi ka ibig-ibig, marunong kang umibig sa kaaway mo, and that's it. Makikita mo doon yung bunga ng Espiritu. Yung sinasabi ni Paul. The Holy Spirit working in you, working in me, that's why we transform. Every day po, mga kapatid. Kaya ang recommendation ni Paul, renew your mind. Every day po yan. Kailangan kasi, pagising mo na umaga, ano ba yung gagawin mo? Read the Bible, devotion. Ay, yung mga napag-aralan namin nakaraang linggo pala, eto. Meditate the Word of God. Pray. Fellowship. Yan po yung maganda. Para nag-grow tayo. Hindi yung tagal-tagal mo na mananampalataya, walang grow, wala siyang transformation. Di ba nakakalungkot naman yun? Who transform us? Whose work is it? The Spirit or ours? Kanina sabi ko, ang Diyos ba o tayo? Now, nakita natin yan. Ayon din sa sinabi ni Paul, ang Espiritu ng Diyos, siyang lumuluhog sa atin at nagpapabago sa ating karakter. 1 Thessalonians, anong sabi ni Paul? 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace make you holy. Tingnan niyo. Now may the God of peace, meaning Jesus Christ, make you holy in every way. Sa anumang gawin ninyo, nawa maranasan niyo ang kapayapaan na galing kay Kristo Jesus. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until the Lord comes again. Yun yung recommendation ni Paul. Napakaganda. Alam niyo si Paul talaga, habang siya po ay nagsusulat, hindi po maganda ang kondisyon niya, nakakulong siya. While he was writing in the epistle of Ephesians, Colossians, Philippians, lahat po yan, epistle of prison eh. Hindi po madali para kay Paul. Samantalang tayo ngayon, malaya tayo, wala tayong mga hindrances para tayo ay
sumunod sa salita ng Diyos, samantalang si Paul, nakakulong po siya. At may sakit po siya nung ginagawa niya itong mga sulat na ito. Hebrews 12:14, tingnan natin. Work at living in peace with everyone, and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Tingnan ninyo, ang banal na Espiritu, He is working in our lives 24 hours. Nagtatrabaho talaga ang work of the Holy Spirit. Dito ang sinasabi ni Paul, ng Hebrews letter, sabi niya, work at living a holy life. May parte po tayo. Hindi po porke pinagkatiwalaan natin kay Kristo Jesus, Lord, baguhin mo ako, wala na tayong gagawin. No, it is our partner na ang Holy Spirit magtatrabaho sa atin, and then we have to work out also. Anong sabi niya doon kay Timoteo? Ang sabi niya kay Timoteo, do not waste time. Sabi niya, huwag kayong magpaka-google ng oras yan sa walang kapararakan at yung mga alamat-alamat na yan. Huwag din yung intindihin yan. Ang sabi niya rito, instead, ang sabi ni Paul kay Timothy, train yourself to be godly. Meron tayong hakbang na gagawin din po. Together with the Holy Spirit working in us, meron din tayong effort na gagawin. So that yung transformation, makukumpleto po sa ating buhay yan. Di ba, naalala niyo ba sa sarili niyo minsan? Ang dami mga bagay na binago sa atin ng Panginoon, even your own self, na-observe mo sa sarili mo, di ba? Uy, paano ko nagawa yon? Uy, hindi ako ganito dati Di ba, ang dami naman, even your own self, na pupuna mo sa sarili mo, may nababago kasi may transformation na nagaganap. Alam niyo yung munggo, yung seed ng munggo, di ba pag nagtanim ka yan, kahit kinabukasan na merong sibol na sa ilalim yan Natatandaan ko yung mga anak ko ng araw, elementary, problemado kami dyan. Munggo, pinahanap kami, alas 12 ng madaling araw, hanap doon kami ng munggo. Bakit? Nakalimutan namin, Papa, may project pala kami. Dapat kinabukasan, pag dinala namin sa school namin yan, meron na nakausbong na dahon. Saan ka na mahanap this oras ng gabi, munggo? Ang ginawa ko, nagpunta ako sa kapitbahay, nakakita ko ng maliliit na munggo ron. Wala pa tayo sa Panginoon Kinuha ko yung mga maliliit na munggo, 3 yata nilagay. Ayan, isubmit mo bukas. Pagkasubmit ng anak ko, very good. Kasi may dahon na Dinaya ko pa. Yung munggo kasi, pag tinanim natin yan, yung butil, hindi natin nakikita, di ba? So, kinabukasan mo na makikita. Bago sumibol yung kinabukasan, there is something happen deep inside doon sa butil ng munggo. And so be it sa buhay natin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, even the Word of God, right? May manifestation, may work dito sa loob ng puso ng tao Kaya hindi mo pa pwede sabihin sa tao, wala ng pag-asa ito. Hindi na magbabago ito. Nung nakakilala kay Kristo Jesus yan, may process. It's not just overnight, 24 hours. May nangyayari inside. At yung pangyayari niya, yun yung unti-unting umuusbong. Kapag kayo tumubo at umusbong, di ba, there is the Holy Spirit. Makikita natin. So sabi ni Paul, huwag kayong mag-aksaya ng mga oras sa mga walang kapararakang bagay. O yung mga alamat-alamat, mga fairy tale. Huwag kayong mag-ano dyan, sabi niya. Kundi ang sabi niya, train yourself to be godly. The next slide. So tingnan natin yung next slide. Yes. Pakibasa nga natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Of every believer. I would like to explain ito. Yung transformation to become Christ-like, ang sabi nito, ito yung resulta, nung pagtatrabaho sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. That we can depend, dumidepende tayo. Yes, ano ba talaga yung will ni Lord? Talaga ba ang will ni Lord makapag-abroad ako? At kapag dumating ka sa abroad, yayaman ka na, aayos ng buhay mo. Yun ba talaga ang will ni Lord? O makakaanak kami, sinagot yung panalangin namin, yun ba talaga ang will ni Lord? Ang sarap din naman, may mga goal tayo, may mga ambition tayo sa buhay natin. Hindi po masama yan. Maganda yan. Pero ang pinakamaganda, di ba? Nagpaplano tayo. Pero yung sinasangguni natin, we can depend on God. Nakita niyo yung transformation, yung nakaangkla ka lagi sa Espiritu ng Diyos. Hindi ka nananangan sa sarili mong kakayahan. Di ba ang sarap nun? Ibig sabihin, nakadependent ka, you are depending on God's will, on kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo, not just only on your own. Ang ganda noon. Yun yung transformation na sinasabi. Resulta ng pagtrabaho ng Diyos sa buhay natin, then even our discipline, dinidisiplina tayo. At habang dinidisiplina tayo, may pagbabagong nagaganap po sa buhay ng mananampalataya.
Totoo ba na may nangyari sa ating pagbabago? Philippians 2:12. Ayan, ano sabi niya? Work hard to show the results of your salvation. May resulta po eh. Working for your own salvation. Yes, hindi lang tayo dahil naligtas. May result po yun. Nung naligtas ka, may resulta, may nakikitang maganda sa atin. And obeying God with deep reverence doon sa Diyos na sinasabi, who pleases God. Di ba? Kaya pala sabi ni Paul, work out for your salvation. Ano yun? Pagtatrabuhan namin. Nauna nga nagtrabaho ang banal na Espiritu sa atin eh. Ang problema, hindi tayo nakikipag-partnership. Kaya ang hirap sumunod sa Panginoon, sa kalooban niya. Every time susunod tayo sa kalooban ng Diyos, hirap na hirap tayo. Because against tayo, nagre-repel ka, hindi ka nag-attract doon sa gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo. But if you depend on God's Word, maniniwala ka, then makikita mo yung sarili mo. Tama pala, ito pala ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Yung kaninang verse. Tama. How are we in this process? Mga kapatid, ang tanong ko ngayon sa oras na ito, kumusta tayo on this kind of process of transformation? Naliwanagan ba tayo? Nadagdagan ba yung kaunawaan natin yan? Yung knowledge natin about being a believer of Christ Jesus, to be Christ-likeness? Alam nyo, hindi naman madali talaga eh. Pero if you are striving, sinisikap mo, yun po yung maganda. At habang nakikita tayo ni Jesus, nag-strive ka, tutulungan ka niya. Tutulungan tayo ng Panginoong Kristo. Never ever tayong abandon ng Lord. Example ko rito, yung isang, alam niyo yung mga farmer, yung mga nasa bukid, yung nagtatanim. Pagkatamad ng isang farmer, wala siyang makikitang ani, di ba? So lahat ng farmer, consider natin na masisipag sila. Maaga pa lang, doon sa probinsya, makita natin, di ba? Maaga pa lang, alas 4 pa lang, gising na yung mga yan. Bit-bit na nila yung kanilang mga pantabas, yung kanilang mga gadget, no? Diba? Maaga pa lang. Minsan may makikita ka pa sa tindahan, di ba? Nagsishot sila ng yung one shot na gano'ng maliit. Nakikita ko doon sa probinsya namin. Ano iniinom nun? Yung pala gin, iinom sila ng gin shot lang. Tapos pupunta na sa bukid yun. Ba't kayo nagsishot na gano'n? Para daw gising na gising sila. No? Pero the point is, makikita natin sa mga probinsya natin, ang sisipag ng mga farmer. They cultivating the soil, right? They put na mga fertilizer because they know, alam nila one day, they will harvest. And even all of us, sa spiritual buhay po natin, sa ating spiritual life, one day, each and every one, we will be harvest. Mag-harvest po tayo. Sino pa bang ha-harvest niya? Kapitbahay mo ba? Right? Gumawa ka ng masama, sinong harvest? Ikaw. Gumawa ka ng mabuti, ang ha-harvest, ikaw at ang pamilya mo. So you have to choose. You want to be transformed? Talaga bang gusto mo magpa-transform sa Panginoon? Then you have to be partner with Jesus, with the Holy Spirit. So let us, ito yung aking conclusion. Let us, therefore, work with God who is at work in all of us. Work with God. Ang gusto naman ni Lord, huwag mo akuin lahat eh. Ang invitation niya, come to me, let's be partner, so that you will be able to do it, not alone, but with Jesus Christ, na tayo may kapartner lagi sa buhay natin. Mga mag-asawa, lagi kong ina-advise yan. Lagi niyong isama sa inyong relationship si Jesus Christ. Even your own decisions, plans sa buhay niyo, isama po ninyo si Jesus Christ. Pag medyo dispute kayo, nagtatalo kayo, look at the verses of the Bible. Tingnan natin sa sinasabi ng Diyos. Ayaw magpatalo ng asawa mo eh. Ayaw mo rin magpatalo. Ano mangyari? Conflict, di ba? Conflict yun eh. Now, if you take a look at the word of Jesus, may panalo. Sinong panalo? Si Jesus. Palakpakan natin si Jesus Christ. Si Jesus po, bibigyan tayo ng katagumpayan. Kay Jesus natin matatamo ang katagumpayan, hindi po sa mga sarili natin. Walang sino man magmamalaki sa atin, ako nagtagumpay ako, pastor nagtagumpay ako dahil qualified ako dito sa aking posisyon ngayon, dahil sa trabaho ko, masenso ang buhay ng pamilya ko, and so forth and so on. Napakarami po na pwede natin ipagmalaki, ipagmayabang sa sarili natin. But all these things, lahat po yan, nanggaling po sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng meron tayo. Kaya nga sabi ko, a believer is not based on the possession that they had, yung meron siyang possession.
It's all about a position kung saan tayo nakatayo ngayon, sinong sinasampalatayanan natin, sino ang lordship ng buhay mo. At yan si Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Father, we thank you, we bless your name. Pinupuri ka namin sa oras na ito. At dalangin namin na mapuspos kami ng ibayong kagalakan, pagsunod, pagdepende namin sa inyo, Panginoon. Salamat dahil isang katuruan na naman na pwede namin ma-apply sa mga pamumuhay namin, sa praktikalidad ng buhay. Tulungan kami at ipaalala sa amin kung ano yung mga salita mo na pwede namin sundin. Lord Jesus, thank you for saving us. Hayaan namin, Panginoon, na kayo ang manguna sa buhay namin. Let the Holy Spirit be in our front. Be in our midst na kayo, O Diyos, ang patuloy na susundin namin. Teach us more, Lord, na mas makita namin sa ibang anyo, sa ibang kulay, sa ibang kapamaraanan, that who you are sa mga buhay namin and even our respective families. We thank you. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.